Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpaw, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa naging live ng Kim Pao sa Discord, 'di ba? Finally, ngayong December lang pala matutuloy ang even si Kimi po ay is nagawa pa rin nilang mag-live and si Pao po ang nag-push na makapag-live. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba kung maaari lamang upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And narito yung ilan po sa mga komento na napili nating basahin ngayong gabing ito. Shout out po kay Ma'am Helen Santos. Magandang gabi. Sabi niya rito, talagang iyang mga bashers na iyan gagawin at gagawin nila ang lahat para lang maghiwalay o makaghiwalay ang dalawa ni Kim and Paolo. Biski sino pang mga babae ang ilink nyo kay Paolo, wala nang maniniwala. Wala nang maniniwala sa inyo kasi lumang tugtugin na iyan. Sa tagal na ninyong ginagawa lahat para lang mapabagsak ninyo sina Kim and Paolo. Hindi na baga kayo napapagod sa mga pinagsasabi ninyo? Ha? Paulit-ulit na lang ninyo talaga winawasak sina Kim and Paolo. Una pa lang ng pagsasama nilang dalawa hanggang ngayon, ganyan pa rin, magto-2026 na. Abay, magsawa naman kayo sa mga pinagsasabi ninyo. Kung mga pamilya na lang, mga inaasikaso ninyo, hindi ibang tao ang mga sinisiraan nyo. Baka kayo pa ang makarma sa mga pinagagawa nyo. Kaya ako sa inyo sumuko na kayo na hindi na ninyo kayang pabagsakin ang dalawa. Kasi nga, nagsasama na sila sa isang bahay ha. Hindi para bitawan ni Paolo si Kim. Ang tagal na nilang nagsasama sa mga teleserye, sa pelikula, hanggang ngayon na nandiyan pa rin sila. Lalo lamang silang sumisikat ang dalawa. Para na lang silang mga artista. Parang sila na lamang ang artista. Sila na lang ang minamahal talaga ng mga tao. Kita nyo? Ang sabi, hanggang pumuti na lahat ng buhok nila, hindi nila iiwan sina Kim and Paolo. Iyan ang sabi ng mga seniors na forever silang lahat. Yes, talagang hindi po bibitawan ng mga fans sila Kim and Paolo. Tuloy pa rin po ang suporta and grabe yung natatanggap na pagmamahal nila Kim and Paolo. And I don't think may magagawa ang mga bashers para pabagsakin sila kasi as long as nanariyan po ang mga fans, hindi po nila kayang pabagsakin sina Kim and Paolo. And kung mga fans naman yung target nila para mawala ang fandom, para tumamlay ang Kim Pao, good luck na lang, kasi malakas po ang kapit at ang pagmamahal nila Kim and Paolo. Ang tinitingnan po kasi ng mga fans, yung dahilan bakit nila minamahal sila Kim and Paolo, yung kabutihan nilang dalawa. So nakikita nila yung kina Kim and Paolo, yung pagiging generous, yung pagiging mabuti, genuine. Kaya hindi sila napapagod suporta at magmahal kina Kim and Paolo kasi they deserve it. Samantala, sabi naman po dito sa komento ni Ma'am Nedelita Caneta at Ma'am Cynthia Reyes, magandang gabi. Ang daming isinulat ng sikat scoop na kapanipaniwala. Pero puro kathang isip lang. Dapat i-report na yan. Huwag maniwala dahil fake news yan. Kung ano-anong binabalita para lang makahuli
ng pera. Puro kasinungalingan ang pinapakain sa pamilya, kaya napakalaking kasalanan sa Diyos. Kaya pag bumaliktad, doble ang karma na ibibigay sa kanya one day. So, ito po ata yung naglalabas ng news na yung natitirang ari-arian nga raw po ni Kim, which is yung sa yung sa Tagaytay na rest house ni Kimi ay nabenta rin daw ni Ate Lakam. So, malabo yan kung nasa pangalan ni Kim, hindi pwedeng maibenta ayon kay Ma'am Cynthia. And yan nga ang pinagtatalunan ng mga netizens. Kasi paano mabebenta kung nakapangalan kay Kim? Kasi based naman nga po sa kwento ng dati may-ari, CEO, nakapangalan kay Kim at si Kim ang bumili. So, paano? Paano yun mabebenta? So, kaya naman, wag daw niniwala kahit kapani-paniwala na itong pagsusulat. Grabe kasi yung pagkasulat po talaga, parang siguradong-sigurado sa kanyang ichinika. Sabi naman dito ni Jenny Yumol and Mary Face, lahat na lang nalilink kay Pao. Yung magandang kandidata, ngayon backup dancer, dati si Kim Domingo, pati CEO ng Brilliant noon. Hay, ano ba yan? Dami pa, may Julia pa nga, may kung sino pa man po sinasabi kay Paolo, laking nalilink siya. Ewan ko ba? Baka po kung meron mang ma-starstruck sila yon pag nakita nila si Pao. Ang pogi ba naman kasi ni Pao at napakakinis. Kim is the only apple in Paolo's eyes. Nakikita naman natin, lagi pong nakatitig si Paolo kay Kim. Lagi niyang tinitingnan si Kim Chu. Lagi siya may panakaw tingin kay Kimi. So, basta sa paningin niya, kahit marami pong babae na dumaan sa paligid ni Paolo, pinaparamdam naman niya at pinapakita sa atin na si Kim pa rin ang pinakamaganda sa lahat. At siya lang ang kanyang, ang nag-iisa sa kanyang puso at isipan. Di ba? Si Kim lang yung maganda sa kanyang mga mata. Samantala, dumako naman tayo dito sa live ng Discord kagabi. Ay, sa live ng Kim Pao sa Discord kagabi. Grabe, nakakatuwa. Andun din po ako. Andun din po ako nanonood. And ang dami nga po talaga nag-abang ng live nila sa Discord. Ganyan po kamahal ng mga Kim Pao fans, sina Kim and Paolo. Ang tagal din kasi natin inabangan niya. And alam nyo guys, lalo kong napamahal dito kay Paolo Avellino kasi yung talagang pinaparamdam niya sa mga fans na mahalaga po tayo. Siya po talaga yung nag-pursue na matuloy po itong live na to para po sa lahat ng mga fans. At saka nakakatuwa din dahil yung mga katanungan abay talagang sinasagot po nila. Maraming mga tanong na talagang hanggat kaya nilang sagutin. 'Di ba? Sinasagot po nila. Nakakatuwa na grabe yung pagmamahal nila Kim and Paolo sa mga fans talaga. Talagang priority nila ang Kim Pao fans. Kasi without us din naman talaga, 'di ba? Hindi rin po magha-hype ang tambalan nilang dalawa. At hindi sila magkakaroon ng fourth project together. So, nagsimula sa kaunti hanggang sa palago ng palago ang mga fans. Pero wag ka, meron po napansin ang mga fans sa background ni Chinita Princess. 'Di ba? Sa kanya pong background, kita po na hindi niya kita po na may background image lang siya sa kanyang likod. Parang may tinatago siya na kung nasaan siya. And alam naman po natin na may sakit si Kimi. Ayan, halata rin naman po kay Kim Chu. Pero yung mga fans, hindi po maiwasan talaga na isipin na siguro si Kimi po ay nasa bahay ni Paolo Avellino. Ayan, 'di ba yung chika kasi na live-in kaya ganyan. Tapos nag-iba na rin yung pananaw sa pag-ibig. So marahil nasa iisang bahay nga lang daw po ang
Kim Pao. Ayan, mukhang parang magkaharapan nga lang daw po sila. But I don't think so. Kasi syempre hindi naman po nag-e-echo yung boses ni Pao. Pero baka daw, meron namang sasabi na baka daw magkabilang kwarto, merong magkaharapan nga. So ayan, parang mas maniniwala kung magkaibang kwarto para hindi halata. Pero syempre, tinakpan na lang din yung background para para tawag dito, para hindi maging pamilyar yung mga fans doon sa background and all. Alam nyo, dahil sa dinulo nyo yan, pati tuloy ako nadadala na rin eh. But anyway, ayan, kung nasaan man si Kim Chiu, ano yung reason bakit tinakpan pa niya yung kanyang background. Parang may sinabi kasi si Kim doon sa, may sinabi siya dyan sa live na, paano magla-live tito ako sa, tapos pinutol. Anyway, ayun na nga mga kakimpaw. Palagay ninyo anong meron, bakit at nasaan si Kim, bakit kinakailangan pa niyang gumamit ng background. So hanggang dito na lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikisama sa akin ngayong gabing ito. And kita-kisa lang po muli sa susunod natin, chikas. Maraming salamat.